Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang nakakagulat na revelasyon mula kay X Finance Bull. Isa po siyang kilalang crypto influencer na nagbigay ng matinding papuri kay XRP. Ayon sa kanya, tahimik na binuo ni XRP ang mga bagay na hanggang ngayon ay pinapangarap pa lang ng iba. Sa post na kanyang ibinahagi sa X, sinabi niyang XRP quietly built what others are still pitching. At sinamahan pa ito ng isang detalyadong graphic na nagpapakita kung paano umuusbong sa XRP mula sa simpleng payment network tungo sa isang matatag na foundation para sa institutional DeFi. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang unang katanungan po natin dito ay ano ang ibig sabihin ng XRP quietly built what others are still pitching. Ayan, ang sabi po rito ay in a post on X, he noted that XRP quietly built what others are still pitching, highlighting its compliance-ready architecture and institutional-grade features already live on the XRP ledger or XRPL. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin niyan? Kaya paliwanag po natin. Ang ibig pong sabihin ng pahayag rito ni X Finance Bull ay habang ang ibang crypto projects ay puro plano pa lang at pitch sa mga investors, sa XRP ay tahimik na nagtatrabaho sa likod ng eksena at natapos na ang karamihan sa mga ito. Mayroon na po itong mga compliance-ready features at institutional-grade tools na aktibong ginagamit na sa XRP ledger. Ang ganitong antas ng kahandaan ay nagpapakita na handa na sa XRP para sa mas malawak na adoption ng mga financial institutions. Kung magpapatuloy po ito, posibleng makita natin ang pagtaas ng kumpiyansa ng mga malalaking investors at tuloy ang pag-angat ng presyo sa market. Ngayon ay paano naman po nagbago ang imahe ni XRP mula sa simpleng payments network? Ayan. At ang sabi po rito ay for years, XRP has been associated primarily with cross-border payments. That reputation is changing as the XRPL now incorporates compliance features such as KYC and AML directly at the protocol layer. Ano nga ba ang ibig sabihin niyan? Yan, ang ibig pong sabihin niyan ay dati kilala sa XRP bilang coin ng mabilis na cross-border payments. Pero ngayon, nag-evolve na po siya bilang isang mas kompletong platform. May mga compliance features na tulad po ng KYC at AML na diretsong nakapaloob sa kanyang protocol layer. Dahil dito, nagiging mas madali para sa mga bangko at institution na magtiwala sa paggamit ng XRPL dahil akma ito sa mga regulasyon ng global finance. Ang ganitong pagbabago ay nagbibigay kay XRP ng malaking advantage sa institutional market. Kaya posible itong magdulot ng matinding pagtaas ng presyo sa mga darating na buwan. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng regulatory tools at bakit naman po ito mahalaga? Ang sabi po rito ay according to the shared graphic, the ledger integrates regulatory tools including decentralized identity and the clawback mechanism for security assurance. This allows banks and financial institutions to operate with confidence on infrastructure that aligns with regulatory standard. Ayan, ano nga ba ang ibig sabihin niyan? Paliwanag po natin. Ayan, balikan po natin yung graphic dito sa itaas. Yan po yung graphic na shinare dito ni X Finance Bull. Ayan, ang XRP Ledger ay may mga regulatory tools tulad ng decentralized identity at saka clawback mechanism
na siyang nagbibigay ng seguridad or security sa mga transactions. Ang clawback mechanism ay isa po itong feature na nagbibigay ng kakayahan sa mga institution na maibalik ang pondo or funds sa kaso ng fraud or pagkakamali. Sa ganitong paraan, nagiging mas kampante po ang mga bangko at financial firms sa paggamit ng XRP. Dahil ang seguridad at compliance ay dalawang pinakamahalagang aspeto sa mundo ng finance, ang pagkakaroon ni XRP ng mga ito ay isang malakas na dahilan kung bakit po siya paborito ng mga regulators at saka institutions. Sunod na tanong ay ano pa ba ang mga institutional features ni XRP? Ayan, ang sabi po rito ay the development of institutional features that does not stop at compliance. XRP has native order book, decentralized exchanges, combined with automated market makers under XLS-30. This provides optimal trade execution by merging liquidity pools with order books. Ayan, paliwanag naman po natin kung ano ang ibig sabihin niyan. Ayan, hindi po natatapos sa compliance ang mga bagong kakayahan ng XRP. Mayroon din siyang built-in decentralized exchange na may order book at automated market makers or AMM sa ilalim po ng tinatawag na XLS-30. Ang pagsasanib po ng liquidity pools at order books ay nagbibigay ng mas epektibong trade execution. Ibig sabihin, mas maganda ang liquidity at mas mabilis ang transaction. Ang ganitong feature ay hindi lamang makakaakit sa retail users kundi lalo na sa mga institutional traders na naghahanap ng stable at saka efficient trading environment. Kapag lumawak po ang paggamit nito, malaki ang posibilidad na makita nating tumataas ang volume at demand para po kay XRP. At ayan, ang sunod naman na tanong ay ano naman ang papel ng XRP sa tokenization ng real-world assets. Ayan, ang sabi rito ay the report in the graphic emphasized XRP's potential role as the backbone for tokenized real-world assets or RWAs. Tokenized bonds, treasuries, and structured financial products are identified as key use cases. Ayan, balikan po natin ulit yung graphic illustration dito. Ayan po ulit. Ayan, ang XRP ay posible pong maging backbone ng tokenization ng real-world assets tulad po ng bonds, treasuries at iba pang financial instruments. Sa ganitong sistema, ang mga totoong asset ay nagiging digital tokens na mas madaling i-trade sa blockchain. Ayon po sa projection, ang mga kumpanya tulad po ng BlackRock ay magdadala ng mahigit $10 trillion na halaga ng assets sa tokenized market bago ang taong 2030. Dahil handa na po sa XRP sa compliance at regulatory standards, siya ang isa sa mga pinakaposibleng maging host ng mga asset na ito. Kung mangyari po ito, makikita natin ang napakalaking pagtaas sa paggamit at presyo ni XRP. Ngayon ay paano naman po sinusuportahan ng XRPL ang mga institutions? Ayan. At ang sabi po rito ay by offering an on-chain identity, liquidity management, and lending standards, the XRPL aligns with institutional investors' demand before committing large-scale capital to blockchain networks. Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Yan, highlight lamang po natin at bigyan natin ng kulay. Ang XRP Ledger ay nag-aalok ng on-chain identity systems, liquidity management tools, at saka lending standards. Ibig sabihin, bago pa man pumasok ang malalaking investors sa blockchain, nakahanda na sa XRP para pumasok ang malalaking investors sa blockchain. Nakahanda na sa XRP sa mga pangangailangan nila.
Ang ganitong antas ng paghahanda ay nagpapakita na si XRP ay hindi lamang po basta crypto kundi isang full-scale financial infrastructure. Ito ang dahilan kung bakit dumarami ang mga institution na unti-unting tumitingin kay XRP bilang kanilang pangunahing blockchain partner. Ano naman ang paparating na pagbabago sa institutional lending? Yan, ang sabi po rito ay institutional lending is set to expand in 2025 with XLS-65D and XLS-66D, which will bring risk-managed credit issuance, on-chain lending, liquidity vaults, and collateralized real-world assets. AMM-based FX and lending strategies are also planned. Ayan, ano naman ang ibig sabihin niyan? Kaya paliwanag natin. Ngayong taong 2025 ay plano po ng XRP Ledger na palawakin pa ang institutional lending gamit po ang XLS-65D at XLS-66D. Magdadala ito ng mga bagong features gaya po ng risk, managed credit issuance, on-chain lending at liquidity vaults. Kasama rin dito ang collateralized real-world asset at AMM-based FX lending strategies. Sa simpleng paliwanag, bubuksan nito ang pinto para sa mga bangko at asset managers na gustong gumawa ng regulated lending sa blockchain. Ang ganitong project ay magpapatibay sa reputasyon ni XRP bilang isang platform na kayang maghatid ng tunay na institutional grade finance. Ngayon ay bakit naman po sinasabing hindi lang ito narrative kundi actual movement? Yan, at ang sabi rito ay as X Finance Bull noted, this is not a narrative. It's already in motion. With compliant stablecoins, tokenized bonds, and institutional lending, the XRPL is shifting from concept to live infrastructure, positioning XRP as a core liquidity layer for DeFi. Ayan, paliwanag naman natin kung ano po ang ibig sabihin niyan. Ayon po kay X Finance Bull, hindi lang ito kwento or hype. Ito ay aktual na nagaganap na development. Ang mga compliant stablecoins, tokenized bonds at institutional lending ay hindi na plano kundi mga aktibong project sa XRPL. Ibig sabihin, gumagalaw na talaga sa XRP patungo sa pagiging core liquidity layer ng buong DeFi ecosystem. Kung magpapatuloy po ito, hindi malayo na maging isa po siya sa pinaka-importanting assets sa blockchain finance. Para po sa mga traders at investors, ito ay magandang indikasyon na may solid direction at growth potential sa XRP. At bilang panghuli, ang opinyon ko naman po rito ay para sa atin bilang mga traders at investors, malinaw na si XRP ay hindi lang basta umaasa sa hype. Tahimik siyang nagtatrabaho, bumuo ng technology at naglatag ng infrastructure habang ang iba ay puro pangako lamang. Ang mga features tulad po ng compliance-ready structure, institutional DeFi functions at tokenization capabilities ay mga palatandaan ng matatag na future or hinaharap. Ang XRP Ledger ay hindi na concept. Ito po ay aktual na platform na ginagamit na ng institutions. Sa ganitong galaw, posibleng makakita tayo ng malakas na price movement sa mga darating na buwan, lalo na kung magsimulang pumasok ang mas maraming institutional capital. Harayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.